Doon po sa Senate hearing kahapon, nakarating ba kay former President Duterte na binabanggit ang pangalan niya doon at mukhang nais siyang paimbitahan sa Senate investigation kaugnay sa PIDEA leaks? At kung nakarating, ano naman kaya ang maaari niyang tugon? Alam mo, tinanong ko siya kasi nga ang akala ko magdo-double authentication siya at pinakita ko yung mga dokumento ng PIDEA leaks. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PIDEA. So hindi lang pala PIDEA leaks ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. So yan nga pala po ang balita. No? Ang balita ay nung ipinakita ko sa kanya yung larawan ng PIDEA leaks, sabi niya, hindi ko maalala yan dahil mas marami pang ibang dokumento ang pinakita sa akin ng PIDEA. So, ibig sabihin, hindi lang po PIDEA leaks ang magbibigay ebidensya sa paggamit ng pinagbabawal ng droga ng ating nakaupong presidente ngayon. Marami pa pong ibang dokumento na ipinakita kay Presidente Duterte. Magandang araw mga kaibigan. So, ayan po, napaka-shocking na balita. Hindi lang pala yung PIDEA leaks, yung dalawang dokumento na nilabas ni Marlica, Authority to Operate at Pre-Operation Report sa Rockwell. Dalawa pa lang yan. Sabi ni PRRD, marami pang dokumento sa PIDEA na ipinakita sa kanya na nag-uugnay sa Pangulo ngayon sa paggamit ng illegal na droga. So, nasaan yung mga dokumento ngayon? Ilalabas din ba sa bukas makalawa? Nako, grabe. So, ano ang mangyari pag madagdagan pa yung dalawang dokumento na yan? Kasi pinakita kay PRRD, ibig sabihin, nandyan sa PIDEA. So ano ngayon? Sabi nila, nagsisinungaling na naman si PRRD. Tignan natin. Si PRRD ang unang nagsalita tungkol niyan nung bago eleksyon. Nung May 2022, sabi niya, may kandidato yan, adik. Kahit hindi niya pinangalanan. Ngayon, lumabas na yung dalawang dokumento, yung PIDEA leaks. So sabi niya ngayon, marami pa ipinakita sa kanya. So baka pag ilabas yan, nako, yan na, magkaalaman na. So kabang-abang talaga ang mga pangyayari ngayon. Sige, pakinggan natin ang iba pang pahayag ni Atty. Roque sa interview ng SMNI sa kanya. May instance po ba na lumapit si Agent Morales, nagpaparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam mo naman, attorney, buwis buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad sa Senate investigation. Wala pong ganyang komunikasyon na nakakarating kay dating Pangulong Duterte. No? Bagamat hinahangaan po talaga natin si Morales. Bagamat siya ay pilit na ginigisa ng mga senador na napatunayan nagkasala, nasa panunuhol, no? Talagang nanindigan siya sa kanyang mga impormasyon. No? Sa tingin ko naman, kahit siya ay pilit na binuli ng ilang mga senador kahapon, at yan naman talaga ang dapat itawag natin, binuli siya, no? Yan po talagang abuso sa kapangyarihan, nanindigan siya sa katotohanan. At yan naman na ating sinasabi sa taong bayan, the truth shall set us free. Tignan niyo po si Agent Morales. Pilit na talagang dinidiin, hindi naman nila nadiin dahil ang kanya lang naman ay isiwalat ang katotohanan. No? So maraming salamat po kay Agent Morales at least ngayon alam na rin natin ang tunay ng anyo ng ilang mga senador na ating hinalal sa Senado. Partner, attorney, isa rin sa mga binanggit ni former President Duterte yung paghanga niya sa ating AFP at PNP. At sabi niya, and I quote, alam mo yung mga militar, pati mga pulis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkukudita iyan na loko na, maka-Pilipino yan. Anong bilang dating tagapagsalita ni PRRD, ano bang ibig niya sabihin dito?
mo talagang pinangalagahan niya ang hukbong sanggunian. Talaga namang kada minamamatay na sundalo, whether or not may kasamang media, yan ay pupunta. At yan ay napapaluha dahil kinukonsidera niya na ang lahat ng miyembro ng kasundaluhan at kapulisan bilang kanyang kapamilya. So, yan ang pagtingin niya sa ating hukbong sanggunian dahil alam din niya na yan ang tatayong protektor ng taong bayan. Kaya nga kahapon, tingin ko kaya nagkaroon ng kapayapaan at tingin ko pagamat presidido ang mga namumuno dito sa Dumaguete na supili nitong pagtitipon nito, yung panawagan din nga ni dating Pangulong Duterte sa ating kapulisan at kasundaluhan na protektahan ng taong bayan ang siyang nanaig. Kaya gustuhin man nilang gamitin ang puwersa ng Estado para tuluyang masupil itong pagtitipon nito ay hindi naman nagwari. So kami naman kapag tumatawag ng pasasalamat ang ating presidente sa ating kasundaluhan at kapulisan, pumapalakpak at nagpapakita ng suporta sa ating kasundaluhan. One point na lang from my end, attorney. Sinabi rin ni former President Duterte na dismal failure daw yung liderato ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, and I quote, hindi naman daw siya nag-iinsulto pero para sa kanya, yung performance mo or was until now and still is a dismal failure. Ano masasabi mo dyan, attorney? Hindi kasi makakalimutan ng taong bayan na ang tanging pangako ni Presidente ay dalawa lamang. Yung pagkakaisa na nawala, wala pang 2 taon ang kanyang administrasyon dahil winarak ng kanyang presidential insan na hinayaan naman niya, no? Na talagang magpatuloy, no? At saka yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Alam mo yung mga kabataan, may napakagandang inaawit kahapon na tugmang-tugma para sayawan din, no? Nasaan ang 20 pesos kada kilo ng bigas? Naku, sana kung meron kayong tape niyan na pinerform kahapon yan, yung grupong yan, naku, lahat talaga ng kabataan nagsayawan doon sa, ayan, ang bugas na 20 pesos. Yan yung kinakanta nila. Napakaganda ng lyrics, napakaganda ng tugtugin at siyempre lahat ng tayo sumasayaw habang nagpoprotesta at nagtatanong, nasaan ang pinangako mong 20 pesos kada kilo ng bigas? Yan, nakikita nyo, talagang wow, sa Ayawan Blues. Alam mo, pumayat ako kagabi kasi bukod doon sa marcha, abay mga 45 minutes ako nagsasayaw dyan hanggang entablado. Hindi ko napigilan, sumayaw na naman ako. Kaya talaga yung mga kasama ko, sabi nila, tatalian pa din namin para huwag ka na magsayaw. Sabi ko, huwag niyo akong supilin. Hindi po pwedeng supilin. Gaya rin ng panunupil ni Jade at saka ni MJ pag ako'y naghahanap sa kanilang si attorney, ito, yung sinasabi ng iba, hindi daw yan peace rally, kundi political rally. Ano bang mensahe mo sa kanila? Well, ang sigaw po talaga natin kapayapaan. Ayaw po natin ang gera. Kaya nga po ngayon talaga, na-refocus ang MAISOG, pagkabat patuloy po ang pagtututol sa pag-amendya ng saligang batas sa mga pamamaraan na tingin namin ay binababoy ang ating demokrasya sa pamamagitan ng pagbili ng mga pirma. Na-refocus na po yan dahil malinaw po, lalong-lalo na dito sa Dumaguete, wala pong pagnanais na magkaroon ng giyera ang mga Pilipino. At yan po ay patuloy natin ipanarating hanggang marinig at maintindihan ng ating presidente. Attorney, may balita tayong natanggap na yung inflation rate nitong Abril abay bumilis pa sa 3.8%. At yung presyo ng bigas bumaba din ayon yan sa PSA. Pero itong umano'y pagbaba ng presyo ng bigas nitong Abril, hindi ramdam ng publiko ayon po sa isang agri-group. Ano ho ba masasabi nyo dito? Yung 3-point-something inflation, yan po ay bukod pa doon sa mga pagtaas ng presyo sa mga nakalipas na panahon. So ibig sabihin, patuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya kalbari po talaga ang buhay ngayon sa mga mamamayan. Noong isang araw lang, nagbigay ako ng 3,000 na pesos para bumili lang ng mga essentials. Ang nabili lang po yun ay 2 bag, 3,000 pesos na hindi pa puno. So talaga ako po ay nasasyak na kung ako hindi naman ako minimum wage earner, nasasyak na ako ng 3,000 pesos, 2 bag lang ng bilihin, lalo na yung mga minimum wage earners o kaya naman yung mga mas maliit pa kaysa sa minimum wage ang kinikita. So may problema po talaga tayo
at kinakailangan na sa tamang isipin nga ang isipan ng ating presidente na muno, kasi kung wala po siya dyan, if no one is home, ay naku po, wala pong solusyon na maibibigay ang gobyerno.